ng Panginoon sa ating lahat. Hindi po namin pinag-usapan yung pastoral prayer na halos sumakto dun sa tema ng pangangaral natin sa araw na ito. Yung binasa ni Pastor Erdy na narrative is alam natin kung gaano to ka-popular. To the point na kung sino sa inyo ay probably nakapanood ng mga movies about kay Christ, isa ito sa mga hindi masasabi nating laging nandun. Nakapanood na ata ako ng mga at least 3 movies. Lagi ko nakikita itong pangyayaring ito. And I think marami sa atin, gaya ko, ay before tayong ma-convert, ay familiar lang tayo sa buhay ni Kristo dahil napanood natin sa mga movies. O kaya naman dahil wala tayong magawa nung Semana Santa, ito lang yung makikita natin sa ating mga TVs. At kung may isang Kristiyano na siguro hindi pa nakakapanood ng movies ng mga to, hindi ko sinasuggest na manood kayo ng mga ganitong movies for your sanctification's sake. Meron tayong Biblia na pwede nating basahin at maraming mga references kung talagang hinahangad natin na makilala ang Panginoong Jesucristo. At bakit ka aasa dito sa isang inaccurate na materyales at mangyayari pa ay magko-commit ka ng second commandment violation pag nanood ka nito. Kaya hindi ko talaga sinasuggest para sa kabutihan ng inyong mga kaluluwa. But moving forward for our text today, may mga ilang narrative na gusto kong banggitin patungkol sa relasyon nito sa pangangaral natin sa araw na ito. Naalala natin 2 weeks ago, sino nga bang nag-preach nun? Si Pastor Erdy. Si Pastor Erdy nag-preach 2 weeks ago about si Christ ay bumisita sa kanyang hometown sa Nazareth kung saan nireject siya ng mga tao. At ang naging response ni Christ sa kabila ng rejection ay pinagpatuloy yung gospel mission. At doon nga natin makikita yung mga disciples, kinommission pa ni Christ na maging kanyang representative na mangaral sa iba't ibang dako around the Galilee. And last week naman, maalala nyo, naging preaching naman ni John Paul, yung kanyang katukayo na si John the Baptist ay pinugutan ng ulo dahil sa kanyang katapatan sa katwiran. And hindi nabanggit dito, pero makikita natin yung mga disipulo ni John the Baptist at yung kanyang mga followers by this time ay masasabi nating in distress and troubled sila sa state na yon. Dahil yung kanilang sinusundan, kung aalalahanin natin si John the Baptist, siya yung propetang ipinadala ng Diyos after 400 years of silence. So walang pagsasalita ang Diyos sa mga Israelita for the last 400 years. And si John the Baptist ay yung recent. Tapos napugutan pa siya ng ulo. Imagine the kind of stress and trouble na pwedeng dalhin sa mga faithful na mga Israelita. Dito sa text natin, actually may exposition talaga ako dito, pero isang page siya. So I opted not to include that. Sabi ni Pastor Joseph, pwede ko isend sa kanya, tapos i-forward na lang sa inyo para basahin natin. Marami kasing mga detalye dito actually. Pero itong account na to, interesting ito kasi present ito sa 4 na synoptic gospels. Synoptic gospels means yun yung 4 na gospel books, Matthew, Mark, Luke, and John. Meron silang mga kanya-kanyang mga specific details na perfectly na nag-harmonize sa isa't isa. And dito sa narrative na nabasa natin o binasa ni Pastor Erdy kanina, maraming mga pangyayari at marami ring biblical na mga katotohanan na pwede nating matutunan. Ito nga, ilalatag ko sa inyo, pero hindi ko lahat ito ipipreach. Unang katotohanan at prinsipyo na matututunan natin dito, makikita natin yung sa kabuuan nito, makikita natin yung compassion ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo at even dun sa mga sumusunod lang na hindi naman nananampalataya. Pardon me for using the word compassion kasi napakahirap gumamit ng Tagalog na equivalent para dito. Actually, yung word compassion is wala pa ngayon sa original Greek. So, hindi ko talaga magagamit yung equivalent na Tagalog version nito, kaya lagi kong gagamitin yung salitang compassion. Pangalawang bagay na makikita natin dito sa narrative natin, mula sa verse 41 onwards, makikita natin kung paano hinighlight ni Mark yung kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo over the physical or any natural limitations. Kung saan minultiply niya yung 5 tinapay at yung 2 isda para pakainin yung 5,000.
Dito din sa narrative, makikita natin from verses 39 to 40 kung paano ang Panginoong Jesucristo natin ay isang Diyos ng order. Na sa kanyang mga ginagawa ay laging may order. Hindi siya randomly na gumagawa ng mga bagay. Also, in verses 42 to 43, makikita rin natin na ang Panginoong Jesucristo ay isang generous God, yet ayaw niyang may mga nasasayang na biyaya kasi dinampot nga nila yung mga natirang pagkain. May 12 basket pa na kolekta sila. Napakaraming pwedeng maging sermon focus dito sa verse. Kaya nahirapan talaga ako dito eh. Pero meron kasing sobrang klarong-klaro, kaya doon ako na lang nag-focus. And good thing, hindi ko kailangan mag-preach or hindi ako magpe-preach. Good thing din sa inyo kasi hindi nyo kailangan mag-stay ng mahabang oras para pakinggan ako. I'll just be focusing dun sa compassion ng Panginoong Jesucristo sa mga tao. So, itong compassion na to ay hinighlight na nakikita natin yung kanyang compassion hindi lang sa mga disipulo niya, kundi pati dun sa mga hindi naniniwala, yung mga sumusunod lang. Pero before I start this exposition, gusto kong i-define muna yung word compassion. According to my research, the word compassion means it is to recognize the suffering of others and then taking an action to help them. It is a tangible expression of love for those who are suffering. It is also a feeling of pity, sympathy, and understanding for someone who is suffering. Yun po yung salitang compassion. And makikita natin, ito mismo yung pinakita ng Panginoong Jesucristo dito sa narrative natin. He recognized the suffering of others, then He takes action to help them. Itong narrative na to, makikita natin, isa sa mga marahil na dahilan ni Mark, why and the others, the 4 disciples, kung bakit nila sinama itong narrative na ito, is not just to highlight yung kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Though obviously, yun yung isa sa mga main theme talaga ng Mark. But, isa sa mga tingin kong main idea behind this is to highlight yung compassion ng Panginoong Jesucristo sa mga tao at sa mga kaluluwang papunta sa kamatayan at walang hanggang kaparusahan. And this compassion is not just a reflection of Him, of Christ's nature as a God. Alam natin ang compassion ng Diyos ay infinite, eternal, and never failing. And Christ exemplifies this character of God. Yet, this compassion is a manifestation of His sympathy as a man. Itong compassion na to ay hindi lang nagagaling sa kanyang nature bilang Diyos, kundi bilang kanyang simpatya bilang isang tao. He truly sympathizes with people. He truly knows and understands our sense of urgency, fatigue, limitations, hunger, troubles, sufferings, because He is a truly man, and He Himself experienced and felt it, but never sinned. Hebrews 4:15. Sabi nga ng illustrator's commentary about Christ's compassion, He possessed not only the perfection of Godhead, but the sinless feeling and affection of manhood. Itong klaseng compassion ng Panginoong Jesucristo ay unique at kamangha-mangha. And sa mga statements po na ito, dito ko po babasihin yung ating mensahe sa araw na ito. At ito po ang ating mensahe. Christ's pure compassion for the people is driven not only by His divine nature, but also by His sympathy as a man. Let me repeat. Christ's pure compassion for the people is driven not only by His divine nature, but also by His sympathy as a man. Dito sa narrative, may dalawang pangyayari kung saan makikita natin kung paano pinakita ng Panginoong Jesucristo yung kanyang compassion sa dalawang magkaibang tao. Una, makikita natin yung compassion ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo sa pamamagitan ng kanyang willingness na makinig sa kanilang mga hinaing at storya.
or Christ's compassion for His disciples was shown by His willingness to listen to them. And secondly, makikita natin yung kanyang compassion sa mga nawawalang kaluluwa by His willingness to address their needs. Christ's compassion for the lost souls was shown by His willingness to address their needs. Tingnan natin yung unang pagpapakita ng compassion ng Panginoong Jesucristo, or Christ's compassion was shown by His willingness to listen to His disciples. Kanina pinresent ko yung meaning ng salitang compassion. Makikita natin itong compassion ay isang klase ng reaksyon sa karanasan ng isang tao. And meaning, kung gustong magpakita ng isang tao ng kanyang compassion sa kapwa niya tao, ano yung pinaka-best way para maipakita ito? Una, kailangan mo munang malaman yung kanyang sitwasyon. Napakahirap maging compassionate sa isang tao nang hindi mo naman naiintindihan yung kanyang kalagayan. Parang hindi tama yon. And the best way to know his situation is pakikinig. Pakikinig. Willingly. Makikita natin sa verse 30. Yung pangyayari na bumalik yung mga disipulo after their mission. And sa pangyayaring ito, they were reporting to Christ. They were telling Christ about their experiences and yung mga bagay na nangyari sa kanilang mission. And sa mga komentary na nabasa ko, pwede nating i-assume na itong mission na nangyari sa kanila ay isang successful mission. Referencing back to verse 13. Pwede niyong balikan later. Sila mismo nakita nila yung kapangyarihan, yung biyaya, yung product ng gospel na kanilang pinoproklama. May mga taong gumaling, may mga taong mga inahalihan ng demonyo, napalaya nila, and na-preach nila yung kingdom of Christ to the people. And responsive yung mga tao. Pwede nating sabihin by this time, itong mga disipulo ay very excited, very full of zeal, and morally motivated dun sa kanilang ginagawa. Sa kanilang mga ginawang mission. Pwede natin nga sabihin, baka pagpunta nila kay Christ, sabi nila, saan mo kami sunod na isisend? Parang may ganun. And we ourselves experience that kind of experience. Alam natin kapag yung isang tao ay napakasaya niya, ang madalas na nangyayari sa taong ito ay madaldal, masalita. Marami siyang sasabihin dahil masaya siya. And yung report na ginagawa nila kay Christ ay hindi lang ito technical report na ginagawa natin para sa mga trabaho natin or anything na corporate level. Ito ay experiential one kung saan nire-report nila yung buong kabuuan ng detalye ng kanilang mission. Yung mga masasayang storya nila, yung mga malulungkot na bahagi din ng storya nila, yung mga struggles nila, yung mga rejections sa kanila, and even the persecutions that they encountered. Sabi nga sa verse 30, they told him all they have done and taught. Hindi lang yung mga tinuro nila, kundi yung mga experience nila. And ano yung naging response ni Christ dito sa mga, pwede natin sabihin na full of zeal o madaldal na mga disipulo? Hindi niya ni-rebuke yung mga disipulo. Hindi niya pinagalitan. Pwedeng mangyari kasi na alam ko na yan, hindi nyo na kailangang i-report. I already know that. No need to report about that. Ano yung relevance ng pakikinig ng Panginoong Jesucristo sa storya o sa report ng mga disciples? Una, kailangan nating alalahanin. Isa lang si Kristo at 12 ito. And we can argue, baka 72 pa to. Kasi doon sa Matthew, makikita natin, may sumunod pang 72. Itong mga report ng mga disipulo, may mga common dito, for sure. May mga pare-parehong experiences and stories. Pero surely, meron ding mga kaibahan at mga uniqueness. And Christ, being the compassionate and kind Lord that He is, shows His willingness to listen to each of them. Nakinig siya. In His divine nature, He already know what happened. But in His human nature, He understands the necessity and importance of listening to all of them. Pangalawa, alam natin, ang Panginoong Jesucristo ay napaka-busy tao. Kung tingin mo, busy ka na, mas busy pa ang Panginoong Jesucristo sa'yo. Yet, He allotted His time and attention just to listen to them.
And we can assume that these were not short stories. Kagaya nga ng nabanggit ko kanina. Marahil pagod yung mga disipulo, pero for sure, excited silang ikwento. Motivated silang ikwento sa Panginoong Jesucristo yung nangyari sa kanila. And again, I will put emphasis on this. Christ listened to all of them. Actually, sa verse 31, in-invite pa ng Panginoong Jesucristo yung mga disipulo na pumunta sa isang secluded place, or some translation says, it's a desert. Ang ginamit na term ng Panginoong Jesucristo is, come by yourselves into a desolate place and rest a while. Nung pinag-aaralan ko to, una kong naisip talaga, unang pumasok sa isip ko, ini-invite ng Panginoong Jesucristo yung mga disipulo kasi nakita niyang physically pagod, physically fatigue na yung mga disipulo, and walang mali doon, tama yun. Pero, nagbasa ako ng, marami akong context na pinag-aralan, mga preachings and commentaries. Na-discover ko na hindi lang ito yung main reason, possible na main reason ng Panginoong Jesucristo. Makikita nyo dito na in-invite ng Panginoong Jesucristo yung mga disipulo, isa sa mga possible reason is gusto niya pang makinig. And paano ko nasabi yun? Sa verse 31 din, makikita nyo na dinudumog na sila ng mga tao. Ang dami ng mga tao. At yung ginamit na language ni Mark ay, sabi niya, to the point na hindi na sila makakain. Sa sobrang dami nilang pinagministeryohan. And yung rest is, alam natin, hindi lang yung physical rest. Pag sinabi ng Panginoong Jesucristo, napakaraming paggamit. Dito sa pangyayaring ito, isa sa mga dahilan kung bakit nabanggit ko na ini-invite sila ng Panginoong Jesucristo para makinig sila, mapapansin niyo yung term na by yourselves. Invitation ito na specifically sa mga disipulo. Hindi niya sinama yung mga taong sumusunod lang sa kanila. Tapos yung lugar na pupuntahan pa nila is isang desolate place kung saan sila lang talaga yon, makakapag-focus sila na makinig at mag-usap sa isa't isa. So a private place and a time between the discipler and his disciples. Probably nangyari by this time is nagre-report yung mga disipulo kay Christ, and yung mga tao dumarating, dinudumog sila. And alam natin yung compassion ng Panginoong Jesucristo, hindi niya itataboy yung mga tao. Pinagmisteryohan ng mga tao, yung mga disipulo, na-interrupt yung kanilang reporting kay Christ. And because of that, kailangan mag-decide ni Christ na may pagpatuloy yung pakikinig sa kanila, and magagawa lang yan kung lilipat sila sa mas tahimik na lugar. Alam natin ng Panginoong Jesucristo, pag pumupunta ito sa mga secluded place o yung mga walang nanggugulong mga followers, alam natin kung ano yung ginagawa niya. Most of the time, ginagamit niya yung pagkakataon para manalangin at kausapin yung Ama at mag-meditate. Pero this time, ginamit niya yung specific na lugar at yung oras para mag-alat ng oras sa mga disipulo. Napakalaking bagay kung ikaw yung disipulo ng Panginoong Jesucristo, kasi pinapakita niya yung pakialam niyang makinig at pakinggan yung mga storya natin. This act perfectly highlights Christ's sympathy and compassion for His disciples. Again, in His divine nature, alam niya yung sasabihin ng mga to, yet He cares for them. He truly wants to know and understand their situation, and He loves and delights in listening to them. He enjoys spending time listening and understanding their joy, experiences, struggles, sufferings, because He truly cares for them. Pwede lang nating i-imagine siguro yung klase ng encouragement and impact dun sa mga disipulo nang narinig nila na sasama ko kayo para pakinggan yung mga storya nyo. Hindi natin fully may imagine yun, pero alam natin kung pag may isang taong willing makinig sa atin, kung gaano kalaking encouragement yung dala nun. As for our application, dalawa lang naman yung naisip kong application dito sa unang punto natin.
Pwedeng mas marami pa. Actually, pwede pa kayo makaisip ng marami. But let me focus on these two application. Bilang mga mananampalataya sa panahon ngayon at bilang mga disipulo ni Kristo, ang unang application na nais kong matutunan natin ay we must talk to Christ. We must spend time talking to Him because He listens. Kausapin natin ang Panginoong Jesucristo. Mag-alap tayo ng oras. Nakausapin siya kasi nakikinig siya. Sa mundong, in a world where everyone is so busy doing and pushing their own thing and agendas, at napakakonti ng mga tenga na handang makinig sa mga kwento ng buhay natin, sa mga kasiyahan, sa mga struggles, sa mga pag-iyak, sa mga troubles, sa mga grips, mga burdens, at napakarami pa. Ang kaibahan natin doon sa mga hindi mananampalataya, meron tayong Kristo na handang makinig sa atin. He is compassionate with us and He cares for us. In fact, binigay niya yung prayer as a means of grace for us so that we could commune with Him and that with the triune God. Yung mga bibig natin, yung mga dila natin, yung mga voices natin, yung mga words natin, isa ito sa mga pinakamabuting purpose niya sa buhay. Yung magamit natin na kausapin yung Panginoon natin. And we must avoid the idea that He already knows and I don't need to talk about it to Him. Matthew 6:6, sabi ng Panginoong Jesucristo dito, when you pray, go into your room, close the door, and pray. Alam natin yung context nung Matthew 6, ito yung mga Pharisees na sa public nagpe-pray para i-demonstrate yung kanilang kagalingan para mag-pray. But I believe na hindi lang ito yung main purpose ng instruction ng Panginoong Jesucristo. It's not just about privacy and avoidance of distractions. And alam natin, totoo yun, na yung pagpunta sa room ay nakakatulong para maiwasan yung mga distraction. Pero, more than anything else, alam din natin na isa sa application nito is yung paggamit natin ng mga bibig natin, ng mga voices natin para magsalita sa Panginoong Jesucristo. Napaka mapagpalaya na malaman na though alam na ng Diyos yung iniisip natin, alam niyo ba yung pakiramdam ng nagsasalita at nabubulalas natin yung mga nararamdaman natin. We must be active and intentional with our communion with Him. We have this problem as sinners na willing tayong magsalita at makipag-usap sa mga fellow human natin. Handa tayo. Wala tayong problema dyan. Magsalita tayo, makipag-usap tayo. At hinahanap pa nga natin. But the problem is, hindi tayo willing na makipag-usap sa Diyos. Para bang mas magbe-benefit pa tayo pag nakipag-usap tayo sa tao kaysa sa Diyos. Hindi naman siya makasalanan, pero parang ang nangyayari kasi is mas nakakatulong pa yung tao kaysa sa Diyos. Doon na nag-uumpisa yung problema at yung kasalanan pag may ganito na tayong klaseng kaisipan. Sabi nga doon sa hymn na inawit natin, second hymn, pero English, sabi nung original dito, English, sabi niya, oh, what peace we often forfeit, oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Napakabigat, napakaganda at napakabigat na katotohanan. Inaasahan na isang mananampalataya ay nakikipag-commune sa Panginoong Jesucristo at sa Diyos natin, hindi lang sa panahon ng kalungkutan, kabigatan, kundi sa panahon din ng kasiyahan at malaya tayong makipag-usap sa Kanya. Hindi siya kagaya ng mga tao na kapag sobrang daldal ay nabobore na, tinatamad ng makinig, wala na yung listening ears at madalas ay uninterested na. Panginoong Jesucristo ay hindi ganun. He always listens because He cares. Pangalawang application na gusto kong matutunan natin dito is we can be honest to Him while not sinning against Him. Kay Pastor Joseph ko ata ito narinig. We Reformed folks, we have this problem to the point of sin na because of our theology ay nagiging dahilan yon para masyado tayong maging formal sa mga prayers natin.
At maingat tayo sa mga sasabihin natin, maingat tayo sa mga words natin, maingat tayo sa mga prayers na babanggitin natin to the point of dishonesty. We often think na kapag nagsalita tayo ng ganito, sinabi natin ito, sinabi natin yan, pwede tayong mag-commit ng offense at worse is sin against God. Because of that, nagiging maingat na tayo sa mga bibig natin. Ay, di ko pala pwede sabihin to. Ay, di ko pala, kailangan pala maging theologically sound ako sa prayer ko. Our Lord is not a grammar Nazi, nor a critic who listen to us and evaluate our prayers just to pinpoint our mistakes. Again, I will say this, He listens because He is compassionate with us and He cares. Sa Bible, napakaraming prayer na parang pag binasa natin yung Psalms and Lamentations, parang pag binasa mo ito, parang ba't nasa scriptures to? Bakit ganito magsalita itong mga saints sa Old Testament? May isang prayer sa Psalms 88:18, sabi niya, darkness is my closest friend. Oh, napakabigat. Lamentations 3:8, even when I call out or cry for help, He shuts out my prayer. Makikita natin yung honesty ng mga nagsulat. But they are not committing any sin. They are just being honest with their situation. Of course, pwede natin tingnan yung mga context ng mga prayers na to. Pero yung isa sa mga matututunan natin is, pwede tayong maging honest sa Diyos natin habang minimaintain yung reverence. Hindi tayo kailangan maging formal. God, we need to remind ourselves, He wants to hear our honest prayers. Feelings, thanksgivings, cries, concerns, troubles, and not our formal words, nor our theologically sound prayers. Hindi yun yung inaasahan sa atin ng Diyos. Of course, yung knowledge natin sa Panginoong Jesucristo at sa Diyos ay dapat mag-reflect yan sa mga panalangin natin. Pero hindi yun dapat na mag-restrict sa atin. Pwede nating sabihin lahat. Pwede tayong maging honest. Ako mismo ay naging mapagpalaya sa akin to kasi alam ko yung feeling na nawi-withhold ako sa prayer. Pero upon realizing this truth, sayang manalangin. Kasi hindi pala ako hinahanapan ng Diyos mali sa panalangin ko, but rather gusto niya sa akin na maging honest. And I pray na maging ganun din tayo. Our Lord is not just a perfect listener. He is a willing listener. He is also a willing listener who loves and delights in listening to us through our prayers. So we must be active, intentional, and honest with our communion with Him. As a challenge, alamin natin kung ano yung naghihinder sa atin para makipag-usap sa Kanya. Alamin natin kung ano yung mga bagay na naghihinder sa atin para hindi sabihin sa Kanya lahat-lahat. Alamin natin yung naghihinder sa atin para i-enjoy itong blessed and wonderful privilege na meron tayo. Think about it, Christian. Our Lord is a compassionate God who is a willing listener and who truly sympathizes with us. Talk to Him and He will listen. Sa ikalawang punto po, nais kong ipakita naman dito yung compassion ng Panginoong Jesucristo para i-address yung mga pangangailangan ng mga lost souls o yung mga taong sumusunod lang sa Panginoong Jesucristo pero hindi naman talaga totoong nananampalataya. On this account, we can see how Christ has displayed His compassion not only to His disciples but also to others. So I'll be referring these others as lost souls. And allow me to present how Christ show His compassion sa mga taong ito. And may dalawang instances dito sa ating narrative. Sa verse 34, makita natin, sinabi dito ng Panginoong Jesucristo. Actually, pinag-iisipan ko kung commentary ito ni Mark o kay Christ siya narinig mismo.
Sabi dito, he had compassion on them because they were like sheep without shepherd. Unang-una na makikita natin dito, nung nakita niya yung pangangailangan ng mga taong ito, ay agad siyang, nakita niya yung pangangailangan at yung desperation ng mga taong ito, agad niyang ministeryohan tong mga taong ito. Just to clarify, the word sheep here does not mean that these people are believers. Usually, makikita natin yung salitang sheep, ginagamit to para i-associate sa isang believer. But it is not the case here. But rather, yung paggamit ng sheep and shepherd on this context is, ito yung nagpapatukol sa kind of service and guidance na kinakailangan ng mga tao, ng mga kaluluwang ito. At pwede nating sabihin na itong mga taong ito na sumunod sa Panginoong Jesucristo nung nakita nila na nag-depart ang Panginoong Jesucristo kasama yung mga disipulo papunta doon sa ilang, pwede nating sabihin na karamihan sa mga taong ito yung mga taong nag-respond kay John the Baptist nung preaching niya doon sa Mark 1:5. Alam natin kung gaano, yung paano winelcome ng mga tao yung preaching ni John the Baptist. So, dahil patay na si John the Baptist by this time, ang nabanggit ko nga kanina, itong mga sumusunod sa kanya, probably they were distressed and they don't know what should they do. Sobrang siguro ligaw o gulong-gulo sila. So nung nakita nila yung Panginoong Jesucristo, they were very ecstatic and most likely narinig na nila, may mga narinig silang storya patungkol sa Panginoong Jesucristo. Kaya nung nakita nila talagang sobrang desperation yung naramdaman eh. Sabi nung account, marami sa kanila hindi na nakasuot ng tsinelas. Ano lang yun, parang description pa lang yun ng mga pwedeng hindi nila nadala. Yung tsinelas, ako hindi ko ma-imagine, nalalabas ako ng bahay at tatakbo ako sa napakalayo nang walang dalang tsinelas. Masasabi natin ganun ka-desperate and excited yung mga tao na makarinig sa Panginoong Jesucristo. Nung nakita ng Panginoong Jesucristo yung kalagayan ng mga tao, nakita niya yung necessity na kailangan niyang pagministeryohan itong mga to. He knew that they needed a shepherd that would guide and feed them and lead them to the truth that leads people unto salvation. And the very purpose of this sudden ministry is not just to address yung kanilang curiosity sa Panginoong Jesucristo, but rather to address their very need, and that is truth and salvation. Nagministeryo ang Panginoong Jesucristo, kung mababasa nyo dyan, sinabi niya, nagturo siya at nagpagaling siya. And alam natin, kasama ng pagtuturo niya ay pagtuturo niya patungkol sa Ebanghelyo. Sa pangalawang instance na makikita natin kung paano pinakita ng Panginoong Jesucristo ang kanyang compassion sa mga kaluluwang ito, makikita natin na yung kanyang pagbiministeryo ay inabot na ng nabasa natin kanina, halos gabi na, nung sinabi ni Pastor Ernie kanina. And itong lugar na to, pwede natin i-consider itong ilang mga bagay patungkol sa pangyayaring ito para mas ma-appreciate natin yung compassion ng Panginoong Jesucristo sa narrative na ito. Sa verse 33, makikita natin dito ulit, nabanggit ko kanina, na itong mga sumunod sa Panginoong Jesucristo ay wala silang dala-dala. To the point na hindi nga nila nadala yung tsinelas nila. So paano pa sila magdadala ng mga basic needs nila like pagkain, tubig at iba pa. Pangalawa, makikita din natin na bukod sa walang-wala itong mga taong ito na sumunod sa ilang sa Panginoong Jesucristo, nasa ilang pa sila. And sa ilang, wala talagang resources doon. Walang-wala. And ang Panginoong Jesucristo ay buong araw na nagmi-minister sa kanila. And most likely, hindi lang sila physically exhausted, mentally exhausted pa itong mga to. Mas lalo na ang Panginoong Jesucristo. And thirdly, and lastly, pwede naman na ang Panginoong Jesucristo ay hindi na pakainin, no? Hindi na siya magpakain dito sa 5,000 people o men na sumunod sa kanila. Kasi nagministeryo na siya na gawa niya na yung gusto ng mga tao. Actually, pwede niya sundin yung suggestion ng mga disciples na pauwiin na lang yung mga tao. Kasi dahil sa pagod at marami pang mga factors. Pero hindi yun yung naging tugod ng Panginoong Jesucristo. Being kind and compassionate, the Lord He is,
hindi niya disregard yung pangangailangan ng mga tao. Instead, he performed a miracle in order to feed and satisfy these people, allowing them to regain their strength before sending them home. So, maraming implication yun. Like, example, sobrang gutom ng mga tao, pwede silang mamatay sa ilang. At initially, alam ng Panginoong Jesucristo yung pinakapangailangan nila by the time, and that is pagkain at kalakasan. Itong pagpapakita o pagpapakain ng Panginoong Jesucristo at pagpapakita niya ng compassion sa mga taong ito ay hindi lang ina-highlight yung kanyang compassion sa mga earthly needs ng mga taong ito. He has a greater reason and purpose behind this miracle. Mababasa natin yan sa John 6, 22 to 59, medyo mahaba, pwede niyong balikan later. Itong pangyayaring ito ay nangyari pagkatapos ng pagpapakain at na-meet niya ulit itong mga taong ito. And yung mga tao, sinasabi nila, bigyan niyo po uli kami ng tinapay. Pero pinaliwanag sa kanila ng Panginoong Jesucristo na more than that bread, merong higit na mas mahalaga. Yun ay ang kaligtasan. Sabi pa nga ng Panginoong Jesucristo, I am the greater manna. I am the bread of life. So, ina-emphasize ng Panginoong Jesucristo sa pangyayaring ito na merong higit na mas mahalaga. More than that, filling our bellies or filling your bellies. Pakainin kayo ng, pwede ko kayong pakainin ng mas marami pang tinapay, pero hindi yan yung higit na mahalaga. Christ is emphasizing the importance of soul's eternal status above all or any temporal need and satisfaction. Hindi pa doon natatapos. Nung sinabi niyang siya yung bread of life, is pointing to them where to find that eternal life, and that is only possible through Him. So, anong implication ng dalawang account na ito sa pagpapakita ng compassion ng Panginoong Jesucristo sa mga ligaw na kaluluwa? Makikita natin na dito sa dalawang act na pinakita ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang main agenda is not just to address yung kanilang temporal needs. But rather, yung kanyang ultimate agenda behind this act of compassion is to address their eternal need. And that is to lead them to salvation. Sabi nga ng pulpit commentary, he felt as a shepherd does for his straying sheep, as a compassionate man for suffering humanity, as the incarnate Son of God in character of a Redeemer for perishing sinners. So naway makita natin na dito sa act of compassion ng Panginoong Jesucristo sa pagpapakain niya ng 5,000 ay hindi lang natatapos doon sa pakainin niya at busugin niya itong mga to. But rather it is about their eternal status or the status of their soul. So bilang aplikasyon, probably isa sa mga may isip nating tanong, at valid naman ito, kung ganito na lang yung compassion ng Panginoong Jesucristo sa mga kaluluwa, sa mga ligaw na kaluluwa, bakit napakarami pa rin tao na nasa impyerno? Again, if the Lord truly has compassion for the lost souls, then why it is that most people are still damned in hell? Bakit napakarami pa rin? Totoo, valid itong question na to. And we need to answer this one. But as Christians, our duty is not to provide them a satisfactory answer, but rather to provide them a biblical answer. At personally, ganito po siya sasagutin. Una, most people are damned not because Christ has no compassion for them, but because they rejected Him and His compassion. Again, most people are damned not because Christ has no compassion for them, but because they rejected Him and His compassion. Sa incarnation ng Panginoong Jesucristo, doon pa lang kitang-kita yung perfect manifestation ng Triune God sa kanyang compassion sa sinful world. Hindi kailangan ng Panginoong Jesucristo bumaba. Hindi niya kailangan iligtas tayo. Sabi nga ni Spurgeon, incarnation happens because of Christ's compassion for the sinners who will represent them.
So, the question is not about God's compassion towards sinners, but rather how sinners see and respond to His compassion. There's salvation because of Christ's incarnation and sacrifice at the cross. And all of these acts are manifestation of His compassion for the sinners. Pero ano yung respond ng mundo dito? Anong respond ng makasalanang mundo dito? Not just rejection, but also insult and unbelief. Tapos i-blame natin yung Diyos, bakit sila nandun sa damn state na yon? Because of man's sinful state, he rejects Christ and His compassion because he thinks he has no need for it. Alam natin yung pakiramdam pagka may nagpapakita sa atin ng compassion, pas parang ma-pride tayo, hindi ko yan kailangan. I-reject ko yan, hindi ko yan kailangan. Napakalaking insulto. This is the very reaction of man on Christ's compassion. Man will not value the things that he thinks that he doesn't need. Hindi natin papahalagaan yung bagay na tingin natin hindi natin kailangan. Therefore, it is his own choice and his own decision why he is damned. As a challenge, are you this person hearing this truth, yet continuously rejects Christ and His compassion? As Hebrews 3:15 says, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Accept this truth that you need the Lord and His compassion. Beg for His mercy and do not harden your heart while there's still a time. Pangalawa, paano ko siya sasagutin? Bakit maraming tao ang damned despite of Christ's compassion? Pangalawa, they were damned because of their incorrect understanding of Christ's compassion, where most of it is only earthly and carnal. Maraming mga tao, we understand, mahabagin ng Diyos, may pakialam siya sa amin, pero it ends dun sa earthly things. Experiential at mga bagay na nakikita at nararamdaman nila. John 6:26, sabi ng Panginoong Jesucristo, again, ito yung mga taong pinakain niya sa ilang. You are seeking me not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. Marami sa mga tao ay pareho nito. Pareho ng mga taong pinakain ng Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng kanyang mirakulo. Nakikita lang at ina-appreciate yung value ng compassion ng Panginoong Jesucristo kung ito'y patungkol sa mga carnal at mga makamundong pangangailangan. Sa panahon nila, present yun. Yung mga Jews, tingin nila kay Kristo ay Jewish Messiah. Ano ibig sabihin ng Jewish Messiah? Magiging hari nila at magpapalaya sa kanila sa Roma. That's very carnal. Doon lang nila nakikita yung compassion ng Panginoong Jesucristo o hanggang doon lang. And napaka-present ito sa panahon natin ngayon. For most of the people, they need Christ's compassion for their health. Kita natin nakaraan, merong Black Nazarene. Marami sa mga tao doon, nandun sila sa devotion nila dahil gusto nilang gumaling or pinagaling kasi sila. They see Christ's compassion, ang pangangailangan nila sa compassion ng Panginoong Jesucristo, sa kayamanan, sa magandang buhay, sa pamilya, sa panganganak, sa business, at marami pang mga bagay. But not for the salvation of their souls. Parehong-pareho dun sa, kung babasahin nyo yung John 6. Don't get me wrong, walang mali na mag-appeal tayo dun sa compassion ng Panginoong Jesucristo para pagalingin yung mga mahal natin sa buhay o yung sarili nating katawan. Walang mali na mag-appeal tayo sa compassion ng Panginoong Jesucristo para doon sa mga pangmundo nating mga pangangailangan. Pero yung problema ay hanggang doon lang yung tingin natin sa compassion ng Panginoong Jesucristo. We don't see that His compassion surpasses those things. And that is ultimately for the salvation of our souls. Sadly, this is the very state of many people. As if salvation is something that they already have. Makikita nila na meron na ako niyan, hindi ko yan kailangan. Ba't ko i-ask yan sa Panginoon? Ba't ko i-appeal yan sa Panginoon? Meron na ako niyan eh. Ito yung parehong thinking ng karamihan ng mga tao.
Wala na akong pakialam dyan, hindi ko yan kailangan ihingi at ilapit sa compassion ng Panginoong Jesucristo. As a challenge, are you this person who only values Christ and His compassion because of the earthly and carnal things? Sabi ni Mark sa Mark 8:36, "For what shall a profit a man if he shall gain the whole world and lose his soul?" Pwedeng mag-pray tayo ng lahat ng mga earthly things, tapos kinalimutan natin yung kaluluwa natin. Sabi ni Mark, anong pakinabang yan? Salvation of our souls is the most important matter in life. And it is a good thing that we can appeal to Christ's compassion to save our souls. Bilang summary po dito sa dalawang punto na nabanggit ko, or dalawang sagot na nabanggit ko, let me quote Brother Paul, John Paul, wala ngayon, patawarin mo ako, hindi kita nasabihan. Sabi niya last week, sinners are in hell not because of God, but because of their sinful choices. In short, human responsibility. They were there because they rejected Christ's compassion and because they didn't see Christ's compassion for their souls. Again, why are there still many people damned despite of Christ's compassion? Ultimately, because of their sinful choices. Despite of Christ's compassion and offer of salvation, many opted to reject yung una, pangalawa, to ignore, and doesn't see the importance of it. Hence, maraming tao ang napapahamak sa impyerno. As a bilang pagtatapos po, let me end with these two statements. To my fellow believers, let me rephrase this quote from what I've read and what I've studied during my sermon preparation. Sabi dito ng commentary sa Scottish Pulpit, all these people, even the best and the holiest in this world, are the objects of Christ's compassion. All need it. Lahat tayo. Lahat ng mga mananampalataya, kailangan to. Let the weak and timid Christians be encouraged. Set before us is the compassionate Savior. Put your case in His hands. Speak it up. Tell Him about it. Trust and believe in His compassion. He truly listens and cares for our souls. And pangalawang statement na gustong banggitin, ito ay para sa mga hindi kumikilala at hindi sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo at sa Kanyang compassion. I would like to ask this question to you. Meron ba kayong kilala? Is there someone who is more compassionate than Christ that you know? Is there someone who is more compassionate than Christ that you know? If none, what is hindering you from accepting His compassion? Think about it, my folks, my friends. Think about it. Nanalangin po tayo. O dakilang Diyos, puno ng awa at puno ng biyaya at puno ng compassion. Pinakita mo ito nang ang Panginoong Jesucristo ay bumaba dito sa lupa para maging representative ng mga makasalanan at iligtas sila at abutin sila. At ako ay personally nagbe-benefit dito. Kung wala ang compassion nyo, nasan ako? Kung wala ang compassion, nasan ang iglesia? Kung wala ang compassion, nasan ang ebanghelyo? It's a thing na madalas namin nakakalimutan at di namin na-appreciate. Patawarin nyo kami. Makikita lang namin yung compassion nyo kapag may gumagaling, kapag may gumaganda ang buhay, o kaya pag may mga panalangin natutugon. We forget, ultimately, your compassion is for our souls, para sa kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Kaya nga bumaba ang Panginoong Jesucristo para abutin kaming mga makasalanan. Kaya Ama, sa amin na mga mananampalataya, patuloy niyong ipaalala sa amin na kayo ay, ang Panginoong Jesucristo ay compassionate Lord na nakikinig sa aming mga panalangin, na pwede kaming maging honest, na pwede kaming maging open, pwede kaming lumapit at nakikinig siya at nauunawaan niya at pakikinggan niya kami.
na hindi siya mapapagod at hindi siya mabobore sa aming mga panalangin. Tulungan niyo kami na makita ang katotohanan ito at i-apply ito sa aming mga panalangin. Hindi kabigatan ng mga panalangin kung malaya namin itong ginagawa. Hindi kabigatan ng mga panalangin. Ito'y nanggagaling sa aming mga puso. Help us not to pray na parang mga robot, but rather pray with all of our hearts. Sabihin sa Panginoong Jesucristo ang lahat-lahat sa amin at ito'y tunay na makapagpapalaya sa amin. Gayun din po, panalangin ko sa mga kaluluwa. Pinapakita na ang Panginoong Jesucristo ay may pakialam sa mga ligaw na mga kaluluwa, sa mga kaluluwa na walang kaligtasan. Dalangin namin na makita nila ang biyaya at ang awa at ang compassion ng Panginoong Jesucristo para sa kanilang mga kaluluwa. Makita nila na ang compassion nyo ay higit sa mga temporal na mga pangangailangan ng tao, kundi higit ang pinaka-importanteng pagpapakita ng inyong compassion ay ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Naway mag-appeal sila dito at pagtiwalaan nila ang inyong awa at ang inyong compassion para sa kanilang kaligtasan. Kayo po nawa ang maluwalhati at may taas sa salitang ito. Salamat po at purihin ang banal na Trinidad na Diyos. Amen at amen.